Hello mga inday. Pumatigil lang, hindi na naiyak. Ay, hihirapan na ako mga inday. Lumalabo na yung relasyon namin. 2 days pa lang kami nga dito sa condo namin mga inday, pero lumalabo na yung sitwasyon namin. Ngayon nga gutom na gutom ako. Wala kami makain sa loob. Alas 3 na ng hapon. Yung breakfast ko lang mga inday is yung pasta na naiwan kagabi. Hindi talaga siya bumili ng mga pagkain mga inday. Yung mga gulay na ilagay sa fridge, yung ref namin ang empty, yung wala siyang binili. Tapos gutom na gutom ako mga inday. Gusto ko magluto, gusto kong kumain, pero iniisip ko rin siya na wala rin siyang kain. Gusto kong magluto para makakain kami. Wala akong maluto. Lumabas na lang ako mga inday. Bibili na lang ako ng tinapay dito sa tindahan. Nag-usap kami mga inday. Yung masinsinan ba na usap, ngayong buwan na ito, yung alis niya pabalik ng Amerika. Tapos gusto na rin niya akong papaalisin na rin niya ako dito sa condo mga inday. Iuwi daw niya ako kung saan ako galing. Masakit yung dibdib ko. Parang wala na talaga. Parang hindi na mag-work tong relasyon na ito. Tinanong ko siya kung nagutom ba siya kasi alas 3 na. Ano nang oras? Alas 3:40 na ng hapon mga inday. Wala pa rin kami kain. Tinanong ko siya kung gutom ba siya. Sabi niya, hindi daw siya gutom. So ako mga inday, kahit nagutom ako, pinipilit ko na, ininom ko na lang ng tubig para hindi na ako mawala na yung gutom ko. So bibili na rin ako ng pagkain dito sa tindahan mga inday. Ito mga inday, nakabili. Ito na lang yung binili ko pang palipas na gutom. At maghanap na lang muna tayo dito ng lugar. Ang init mga inday. Natapon. Hanap lang muna tayo ng lugar mga inday kung saan tayo komportable na hindi noisy mga inday yung paligid. Nandito na lang tayo. Uupo mga inday kumain palipas ng gutom natin. May Skyflex mga inday. Okay na rin. Panalo na ito sa gutom mga inday. Parang awkward na yung relasyon namin mga inday. Wala nang affection mga inday. Wala nang intimacy. Wala nang spark. Wala nang mga inday. Lahat wala na. Ang awkward kasi very obvious mga inday, pero pinipilit na lang namin na i-fight. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Parang dito na yata matatapos yung relasyon namin mga inday. Naging worse yung doon kami sa probinsya mga inday. Bigla siyang nagsalita na dadalhin na lang daw yung sasakyan doon sa probinsya namin. Doon daw ako magpa-practice. Tapos mag-move out na rin daw ako sa condo namin mga inday. Kasi yung una naming pinag-usapan noon mga inday is pagbabalik siya ng US, dito lang ako sa condo dito kasi ito yung pinakamurang condo na nakita namin, less expenses, tapos maganda dito sa San Remo mga inday, accommodating, talagang accessible sa lahat mga inday. Ayun, so give up namin yung condo sa Dumaguete and we choose here in San Remo sa Cebu mga inday kasi mas lesser yung expenses. At saka
kakatapos lang din bayaran namin maging full yung loan namin sa bangko mga Inday, kasi nag-loan kasi kami dati. For the record lang na may loan ako para daw for emergency, na kapag kailangan ko ng pera or namin ng pera, makapag-loan kami agad kasi may credit o may history na ako na nagbabayad ako ng sakto sa date mga Inday. So ayun, pinaloan ako ni Eric. Tapos 2 years yung bayaran ng loan namin, and finally na fully paid na. So yung expenses namin dito mga Inday is yun lang, ito lang condo, yung parking lot, ganun, pagkain namin dito. So yung usapan namin dati na pag bumalik siya sa US is mag-aantay lang ako dito, mag-aantay lang ako sa kanya dito mga Inday, na magsistay siya sa US ng 3 to 4 months. Yun yung una naming usapan. So nung nagtagal kami sa probinsya mga Inday, nag-usap kami, and bigla niyang sinabi sa akin na magsistay daw siya sa Amerika more than 8 months daw. So na-shock ako kasi akala ko yung usapan namin dati is 3 to 4 months lang, tapos babalik na siya dito. Tapos sinabi niya sa akin na mahirap daw dito sa Cebu na mag-practice ng mag-drive. Dadalhin na lang daw yung sasakyan, lahat ng mga gamit, kasi mas okay daw sa probinsya na mag-practice ng drive. Ang plano ko mga Inday, na pagbalik niya ng US, i-continue ko yung career ko dito na nasimulan ko. Kasi na nagre-real estate ako So i-continue ko yung career ko na ganun, yun yung plano ko. Para ma-focus ko naman yung sarili ko sa sarili ko. Nawala yung plano na ganun mga Inday, kasi sabi niya sa akin na uuwi na siya ng US, ako rin dapat uuwi ng Mabinay or ng Negros, kasi wala naman talaga ako dito sa condo kung wala siya. Parang wala na talaga, wala ng spark, wala ng intimacy, nawalan ako ng gana lahat. Tapos siya rin, nawala rin siya ng gana. Pinipilit naming i-workout pero so awkward na mga Inday. Nung andun pa kami sa probinsya, halos every morning may dalayang pagkain galing sa merkado, galing sa palengke mga Inday. Madalayang pagkain, ilalagay sa fridge. Yung bahay ng papa ko, andun yung mga kapatid ko, halos araw-araw bumibili niya ng pagkain, pinupuno yung ref ng pagkain. Pero dito man lang sa amin mga Inday is wala siyang naibili. Ref namin mga Inday, naku po, tubig lang talaga yung laman. Gusto kong magluto kanina para makakain kaming dalawa, kasi sinasabi niya na mas cheaper daw doon sa province namin mga Inday kumpara dito sa Cebu, which is totoo naman, kasi kapag nag-grocery kami noon, palagi talaga sa SMC side, sa mall, yung 5,000 niya isang bagsakan na lang. Sa probinsya, yung 1,000 mo, ang dami mo nang mabili dyan na pagkain, gulay. Naguguluhan yung isip ko, kasi nung nasa barko kami mga Inday, sinabi ko sa kanya na ano ba talagang plano niya. Sabi niya na ang plano niya is uuwi na siya ng US. Sabi ko sa kanya, kasi yung sinabi niya sa akin mga Inday na papaalisin niya na ako sa condo, babalik niya na ako sa Mabinay, sa probinsya kung saan ako nanggaling mga Inday. Medyo na-touch yung ego ko doon, kasi hindi man lang niya tinanong ako kung okay lang ba sa akin, kung ano bang gagawin ko kapag wala siya. Hindi man lang niya ako tinanong. So medyo na-shock ako doon sa part na yun mga Inday. So sinabi ko sa kanya na I will do my best para may income ako. Sana kinausap niya ako. So ayun, sabi niya, medyo umiyak ako noong time na yun mga Inday, kasi hindi ko na prepare yung sarili ko na ay ganun pala yung plano niya. So napaisip ko agad na since hindi na kami masaya kaming dalawa sa isa't isa, baka sinabi niya sa akin na yung time na yun na dalhin na lang ako sa probinsya, dalhin yung mga gamit, yung motor, tsaka sasakyan dito, para siguro pag uwi niya ng US, kapag naghiwalay kami, wala na siyang responsibilidad sa akin. Kasi wala nang loan, tapos na yung loan, tapos
hindi na rin kami nag-rent dito. So, ayun yung first time na napaisip ko ako mga inday. Ang dahilan is uuwi na siya ng US. Tapos yung pera na ibabayad natin monthly sa condo, what if kung isave na lang natin para magtayo ng bahay doon sa lupa mo? Kasi may lupa kasi ako doon na yung possibility na pinakita ko. I agree naman kasi parang wise decision talaga ba na nga, oo nga, itayo na lang natin yan ng bahay. So, may account kami dito sa Pilipinas, account naming dalawa, which is, yun yung sinesenda niya ng pera, panahon ng babayaran ng bill, ay, dun siya nagsisend mga inday. Hindi naman siya ganyan dati mga inday. Ang dami kong iniisip mga inday, kung saan na yung nalipad yung isip ko. Hindi naman talaga kami natutulog na magkatabi eh. Pinipili ko mga inday na magkatabi kami matulog, pero wala naman din naman. For 1 year na magkasama kaming dalawa, walang nangyayari. Kasi hindi pa nga kami kasal, yun yung pinanghahawakan niya. So, tinanong ko siya mga inday kung sure ba talaga siya sa desisyon niya na magpagawa ng bahay. Hindi agad siya nakasagot mga inday, parang talks about 10 minuto siguro bago siya nakasagot. Oo, sure daw siya na magpatayo ng bahay. Tapos sinabi ko sa sarili ko, mabuti naman kung ganun. Kasi pag sure siya, pag nagpatayo siya ng bahay, siguradong babalik siya dito kasi nagustuhan niya doon sa probinsya namin mga inday. Mas nagustuhan niya doon, tapos may marami siya mga friend doon. Very awkward na kasi mga inday. Tinanong ko siya kung sabi niya sa akin na huwag kang mag-alala kasi kapag dumating sa punto na magka-worst yung sitwasyon natin, na magkahiwalay tayo, huwag kang mag-alala kasi papapadalhan pa naman din kita ng pera. Wow! Parang pera lang talagang habol ko sa kanya. Sinabi niya sa akin. Sabi ko, no, hindi mo na kailangan gawin yan kasi wala ka ng responsibilidad sa akin kapag naghiwalay na tayo. Hindi mo na kailangan niyang gawin na magpadala pa sa akin kasi for the first place, binibigyan mo ako ng pera, hindi ko naman tinatanggap talaga eh. Ikaw lang yung pusang nagbibigay sa akin. So, wag ka na magpadala sa akin ng pera kasi hindi mo na ako responsibilidad, sabi ko sa kanya. To the point na talaga ng mga inday na naiisip ko ba na siguro ginawa niya na paalisin na ako dito sa condo, na ihatid niya na ako sa Mabinay, sa Negros, kasi para kung maghiwalay kami sa US, nasa US na siya, wala na siyang responsibilidad. Yung palagi kong nasa isip ko mga inday. Tinanong ko siya na naisip mo ba na maghiwalay tayo? Sabi niya, oo, naisip ko. Sabi ko, kaya mo ba to ginagawa sa akin na pauwiin mo ako? Kasi may balak ka na maghiwalay tayo. Sabi niya, hindi pa naman ako nag-give up. Sabi ko sa kanya, sige, sabihan mo lang ako para naman ma-ready ko yung sarili ko, na yung sinasabi mo lang sa akin na magpatayo tayo ng bahay, tapos sinabi mo sa pamilya ko na babalik ka dito next year, ganun. Parang pinapaasa lang ako or pinapaasa lang yung pamilya ko. So, marami akong tinanong sa kanya mga inday. Sabi ko, alam naman talaga natin, nag-usap kami na masinsinan kahapon. Sabi ko, alam naman natin na tayong dalawa hindi talaga masaya sa relasyong ito kasi yung ibang mga couples, mga inday nakikita nila yung sarili sa isa't isa, na nakabuo sila ng goals at saka dreams nila together. Like, gusto ko yung mangyari din sa amin mga inday pero mahirap kasi parang hindi niya, parang may yung goal ko, yung gusto kong maging stable, na may trabaho rin ako, may kita rin ako. Kasi hindi ko gusto nga makifeel sa kanya na siya lang lahat. Gusto ko na may ambag din ako. Sinabihan ko na siya na ito yung gusto ko, ito yung gusto ko na pangarap na makamit. Pero wala mga inday. Tapos siya, pinipilit ko na aralin yung negosyo niya. Pero hindi siya nagbigay sa akin ng script kung paano pag-aralan yung negosyo niya. Ayun mga inday. So, hindi kami, sinabi niyan sa akin na hindi talaga kami compatible. So, yung mga videos na in-upload ko dati mga inday na may nagko-comment na puro lang daw kami problema. Totoo yun mga inday. And from doon na start,
Until nag-continue, until ngayon, ito na mga Inday. Bakit ko pa ipipilit yung sarili ko sa taong ayaw na rin man sa akin? Bakit ko ipipilit yung sarili ko sa tao na hindi ako masaya? Yan napaisip ko mga Inday. Pero ang hirap kasi sobrang close na sila ng pamilya ko. Halos lahat ng mga tao sinasabi mabuti siyang tao. Oo, mabuting tao si Eric mga Inday. Hindi ko yan ikinakaila. Mabuting tao si Eric, pero sa relasyon namin dalawa, hindi talaga kami magkatugma. Like, may kanya-kanya kaming ginagawa na hindi kami magka-harmony mga Inday ba? Hindi, ewan ko ba. Kaya nag-usap na lang kami na baka kailangan na nga namin maghiwalay. Sinabi ko sa kanya, hanggang kailan ba tayo ganito? Sabi niya, hindi ko alam. Pinipilit pa niya mga Inday, pinipilit ko pa rin, pero sobrang awkward na. Ay naku, ang daming iniisip ko mga Inday. Alam ko naman na hahantong kami sa hiwalayan kasi sa mga video na in-upload ko pa lang, dati mga problema, totoo yun pinilit ko i-work out, pinilit kong labanan na maging okay kami, pero nung nagtagal like the more na wini-workout namin, the more na naging mahirap mga Inday. So hindi ko alam kung hanggang kailan ito, pero talagang susuko na rin ako kasi hindi ako masaya, hindi siya masaya. Pero sabi niya, if ever na maghiwalay daw kami, mangiiwan pa rin yung pagiging pagkaibigan namin kasi turing niya sa akin, family na, tsaka sa pamilya ko, family na. Ayaw ng Inday. Yan lang muna yung update ko ngayon. So, dami na tumatakbo sa isip ko, hindi ko alam kung anong desisyon na gagawin ko.